Ay, what's up guys? So, dito tayo ngayon sa Shell Heritage ba to? Alam ko Shell Heritage to eh. Shell Heritage. Quick gas up lang, tapos pahangin. Kasi pupunta tayo ng Batangas, diba? Ito tayong Batangas sa Balete, sa Lakeshore. Nakapunta na ako din dati eh. Ang gamit ko pa, hindi pa ito gamit ko. Ang gamit ko pa noon, yung Ninja 400 ko. Kasama ko yung tatay ko. Actually, dapat kasama ko yung tatay ko ngayon eh. Kaso, may pasok daw siya. Hindi daw siya maka-absent. Dinemonyo ko na huwag siya pumasok, pero kailangan niya daw pa rin pumasok. So, wala tayong magagawa. Solo ride muna tayo ngayon. Aray ko naman. Yan o. Oh wow, drive there. Tagal oh. Yun o, via SLEX. Nice. Start natin to. Okay, let's go guys. Ayun pala. Ayun. Kumakuha sa puwet ko. Diba? Hindi ko mailagay sa puwet ko yung card. Yeah, let's go. So ano nga pala no, sagutin ko lang yung mga tanong ninyo sa comment section. Kasi may isa nagtanong sa akin kung ano ba yun, Kuya Renzo, maganda ba, ano ba masasabi mo sa Purple Panda mic ba yun? So ito gamit ko ngayon yung Purple Panda na mic. Para sa akin mas maganda siyang gamitin kasi based dun sa pinagbilhan ko, ready na kasi siya sa 2 lines tsaka 3 lines na audio. So hindi ko lang alam ibig sabihin nun. Feel ko sa hertz yata or sa quality ng audio niya. Ngayon kasi yung GoPro ko naka media mode, so nakasaksak yung 2 lines lang. Pero kapag mic adapter daw, pwede na daw yung 3 line na diretso, wala daw problema. So pros and cons lang saglit ng Purple Panda is yung pros niya, syempre ganda, sound quality. Hindi mo siya ma-compare sa ibang brand na TRS mics din. Ito talaga
talaga yung pinaka top tier na kung gusto mo talaga mag-start mag-motovlog tapos may budget naman kahit pa paano, my suggestion, ito na talaga kunin ninyo kasi mas maganda talaga siya, maganda talaga yung sound quality niya unlike other TRS mics tulad no, may isa pa akong kino-consider kasi dati yung nakalimutan ko yung brand ito na lang, ito, yan, itong brand na to. Yan. Tinignan ko kasi yung mga reviews. Pag pinapakinggan mo yung sound niya, medyo sabog kasi yung quality ng mic niya. Unlike this one, sabog siya kapag sobrang lakas ng input, ng sound input. Ito. Parang ganito. Hello. Diba? Parang gano'n. Yun yung araw na binili ko yung Purple Panda. Actually, this one, yung Purple Panda mic na gamit-gamit ko ngayon, second hand talaga yan. Doon ako pupunta sa con ng Purple Panda. Ang Purple Panda na mic, napakamahal. Para sa akin medyo mahal siya. Kasi for a SRP price of 3,300 sa Shopee or sa ibang resellers, mahal talaga siya para sa mic. Kasi yung ibang competitors niya tulad ng Boya ba yun, retail price lang niya is around 800. Tapos yung pinakamura na entry level TRS mic nasa around 400 pesos. So diba layo, 400, 800, tapos ito 3,300. Yun yung cons ko dun. Kaya fortunately nakapunta ako sa FB Marketplace at nakakuha ako ng second hand na Purple Panda mic. So yun nga yung pinakita akong clip kanina. Yun yung araw na tinetest namin yung mic. Pero yung kasi nilapit ko talaga, sinarado ko yung hand ko para ma-test yung sound input sa media mode. Ayos naman. And nakuha ko lang siya for 1,500. Kalahati din na original price. Kaya kung gusto mo mag-start mag-motovlog or magawa ng mga pure sound videos, if I were you, mag-Purple Panda ka na talaga. Kasi andun ka na lang din bibili ka na lang ng gamit mo. Why not go for it? Kasi naman mag-settle ka for a cheaper option pero mabibitin ka dun sa quality na hinahanap mo. Kung talagang hinahanap mo yung quality. Pero kung okay na sa'yo yung mas cheaper version, satisfied ka na dun sa sound quality niya, yun ang kunin mo, walang problema. Pero if hanap mo talaga parang quality talaga na sound na makukuha mo sa mga vlogs mo, sa mga videos, Purple Panda yung marirecommend ko. Wait, nag-snap and crackle pa. Ganda ng panahon. Sorry na lang sa hindi nakapag-ride. Ang ganda po ng panahon. Nakadaya tayo sa Baguio. Sabi may papunta daw na low pressure area. Buti na lang nahabol natin yung ride ngayon. So thankful tayo kay Lord syempre, ang nag-guide sa atin sa ride na ito. Yan. Sana hanggang mamaya walang ulan, please. Kasi yung last vlog, kung hindi nyo alam guys, yung last vlog na inulan tayo sa Marilaki, inubo po ako nun at sinipon at nilagnat ng almost 1 week. Kaya grabe talagang pahinga ang ginawa ko. Pero mo isang linggo akong nakaiga kasi masakit yung ulo ko, masakit lalamunan ko, may ubo ako, may sipon ako, tapos may lagnat pa kasi nga inulan ako. So sana naman wag umulan ngayon dahil ayokong maulit yung ulan na yon. Grabe tong 6R talaga. Di ka bibitinin sa power. Gamit mo lahat.
Yung mga liter bikes kasi, yung 4, 5, 6 gear, 4th gear, 5th gear, 6th gear, wala, hindi mo magagamit unless talagang daredevil ka. So kung medyo conservative rider ka tulad ko, o kunwari ganyan, hindi ko naman kaya kasi nga medyo conservative yung riding style ko. Pero kapag naglibre, o kunwari ganyan, naglibre lang, tsaka lang ako nagmamabilis, okay na sa'yo itong motor na to. Kasi yung liter bike, di mo talaga siya may utilize fully unless nasa truck ka, kaya mo mag 250. Depende talaga sa riding style mo eh. Pero for me, 600cc hinipas yung motor. 600cc the best. Dito tayo konti. May naririnig ako sa likod. Hindi ko alam kung sino yun. Ay, nasa likod ko pala. Full system ba yun? Ayos ah. Sobrang ano, sobrang bakal nung tunog. Full system yun siguro. Ganda, I like it. Ngalay na siya. I feel you, bro. Nakakangalay ang sport bike. Okay ko, namamato. Namamato ka kuya, ang sakit. Asan na ba tayo? Ano to? Calamba, Laguna. Okay, Calamba na pala tayo. Ang dating natin doon 11. 20 minutes away na lang pala. Konti na lang. Medyo nakangalay na ako. Yan lang ang ano din, cons ng sport bike. Pogi ka pero masakit katawan mo. Pero okay lang, pogi ka naman eh. Taste pogi lang. Aray ko, may kabayo. Ang angas. Ang laki ng pito. Lalayo tayo. Bakit guys? Kasi ayaw ng kabayo ang maingay. Lalayo tayo, diba? In respect dun sa kabayo. Ang ganda ng view. Woo! Palipapatangas na pala to. Paladaan dun. Tagal na kasi ako hindi nakabalik dito. Yung ride na yun, alam ko 2021 yan o 2022 o 2023. Hindi, 2022. 2022 or 2023. Basta yung Ninja 400 ko na pa lang, nasa 6,000 ba? 5,000 kilometers. Pumunta kami dito. Alam mo, na-excite ako dun, yung kape dun eh. Dun ako na-excite eh. Okay, na-excite din ako sa ride, pero mas na-excite ako dun sa kape dun eh. Mababalikan ko din finally. Uy, thank you kuya.
Oy, thank you ulit. Okay, 500 meters na lang pala. Exit na tayo sa ano to? Star S. Malvar Bulihan exit. Dito ba talaga? Dito ba kami naman? Ano? Sige, dito na lang tayo dumaan. Kasi sabi ni Waze dito daw. Ang enjoy nung dire-diretso pero masakit sa legs. Ano din, nakakangalay. Huwag sport bike talaga. Malapit na daw tayo sa toll booth. Ay, no RFID. Dito ako, sa kaliwa. May RFID tayo eh. Card nga lang. Thank you po. 280. So 280 ulit pabalik. Oh no. $280 pala yun. Ito, alarm ng alarm. Gising na ako. Alarm ka ng alarm. Oh. Siguro dyan nagpipill trip yung mga school. Bakit yung school namin hindi kami pumunta dito? Ayos pala dito, parang mga beach. Oh, wow. Daming palm trees. Angas. Oo nga, ito nga yung dinaanan namin noon. Fondest memory ko yun eh. Para ano siya, core memory. Core memories. Core memory siya. Kasi yun yata yung pinakauna kong grabbing ride talaga eh. Na big bike. Yun yata yung pinaka first ever big bike ko na ano eh, na super highway na national, ano ba tawag dyan? Super highway, national highway, ano ba tawag dyan? Basta yun, expressway, yun! Expressway, kaya nga SLEX Expressway. Yun yung first time ko mag expressway. Kasama ko yung tatay ko. Yung gamit niya nun, yung GS850 niya. Tapos ako naman, ang gamit ko yung Ninja 400. Nakakatuwa yung memory na yun. Kasi after that, alam ko 1 week after yun eh. Kung hindi man 1 week after, siguro mga 3 days after. After nun, pumunta naman kami, Bataan. Tapos pinuntahan naman yung Kamaya Coast na Bataan. Maulan nun, tapos sobrang grabing inulan kami. Pero sobrang enjoy yung ride na yun. Sobrang as in. Naka-ano lang din ako nun, naka Ninja 400 din ako nun. Kung gusto mo mag beginner bike, Ninja 400. Yung big bike na beginner bike, marami kang matututunan dun. Kasi sleeper clutch, napakalambot. Sports bike siya pero naka-upright position ka pa din. So kung talagang hilig mo yung sport bike, tapos gusto mong mag sport bike na malaki in the future, magsimula ka sa Ninja 400 kasi marami kang matututunan dun. Lalong lalo yung positioning, body positioning. Konti na lang guys, 5 minutes away. Okay, sana kung puro expressway lang ang daan eh. Kanina kasi, bago ako mag-vlog, grabing traffic ang dinanas ko. Muntik pa mag-overheat yung motor ko. Umabot ng almost 120 degrees Celsius yung motor. Ngayon 96. 20 plus Celsius ang tinaas ng temperature. Kasi nga sobrang traffic. Kaya nag-stop over muna ako dun sa Shell Heritage. Feel ko malapit na tayo eh. Kasi bumibigat na yung hangin eh. Lumalapit na siya sa lake. Ibig sabihin, kakaliwa daw dito.
Okay. Tapos kakanan daw dito. Okay. Ala, basa! Ba yan? Dandar lang tayo. Sorry po. Sama nung lingon ni ate kanina sa akin. Ang parang sinasabi, ingay. Sorry po. Basa po kasi eh. Ala, basa ulit. Hindi, dito tayo dadaan. Okay. Ala, meron pa. Itong basa-basa na to, namana ko to sa tatay ko eh. Nung naka-Raider J pa lang siya, tas angkas-angkas ako sa kanya. Ayaw na ayaw niya na kapag may basa, kahit sa kotse ayaw niya kasi nagsasplash di ba yung basa, so napupunta doon sa ilalim, ganyan, mahirap maglinis. So ever since pag nagda-drive siya, lagi niyang ginagawa yon, na mag-slow down bigla, magbe-brakes. Siguro nakuha ko na din, pero makes sense eh. Kasi kapag splinash mo, syempre yung putik mapupunta sa ilalim. Pag naglinis ka, ang hirap. Until eventually, ginawa mo yun ang ginawa, mamumuo na sa ilalim, di ba? Uy. Grabe ka naman mag-counterflow, kuya. Basa na naman. Ay, dito tayo dadaan. Yan. Para konti lang. Papakita ko sa inyo mamaya. May putik na yan sa likod. Hala, nakikita ko na yung lake. Angas. Ito na yan eh. Welcome to the Lakeshore Resort. Ayun o. Ayun o. Yan o. Yan ang view. Tapos yung parking mo nasa ano pa, lilim. Wow. Okay. Oh. Ganda oh. Oh, wow. Ay po. Ay siya. Akahanim akong taas. Ito na ang mahiwagang thermos na binigay ni kuya sa akin. Ba yan? Ay bobo. Open. Ano yan? Look at that. Ayun o. Ayun o. Thank you po. Tingnan nyo naman, sa halagang 495 may ganyan ka na. Kasi yung kape dati libre. Hindi ko lang alam ba't hindi na libre, pero okay lang. Binili ko pa din kasi na-miss ko yung kape nila dito. So tapos na tayo mag brunch dito sa Lakeshore Resort sa Batangas. Grabe sarap ng kape guys. Yan o, isang thermos na ubos ko. Ganun siya kasarap. Sabi ni kuya, may timpla pala daw yun. May tamang pakulo. Hindi siya pwedeng basta lutuin. Kaya hindi siya pwedeng basta timplahin. Kaya ang galing nga nila eh. Sobrang sarap guys. Sugar lang nilagay ko pero sobrang sarap. Sir, una na ako ah. Yeah, thank you sir. Anong pangalan niyo sir? Michael po, Michael. Michael oh. Shoutout kay Sir Michael oh. Sir, thank you sir ah. Thank you po. Ang babait nila, kaya sobrang gandang tumambay dito kasi maganda na yung view, tapos yung mga caretakers pa, yung mga waiter, sobrang babait, kaya highly recommended tong lugar na to. Sabi sa inyo may dumeyo, diba ilalim? O diba? Wala na tayong gas. Let's go home. Isang huling tingin sa view. Ganda. Sobra. Babalik tayo dito. Kasama na natin yung OBR natin syempre. Pero hindi na to gagamitin ko.
Dahil masakit to sa likod eh. Lalo kapag angkas ko siya, sumasakit ang likod ko. Ibang motor gagamitin natin. Grabe yung peaceful. Hindi, kahit yung tunog ng motor ko ang peaceful eh, para sa akin. Okay, let's go guys. Madam, thank you po. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. Ingat po. Hanggang paglabas, ang bait, diba? Punta na kayo dito, guys. Balete, Batangas. 2 hours away from Manila. Wow, ganda. Nice. Okay. So, malapit na tayo sa SLEX Star Tollway. So, dito na po nagtatapos ang ating Batangas vlog, no? So, kung gusto nyong nanonood ng gantong video, di nyo kailangan naman mag-subscribe. Pero kung gusto nyong maging updated sa showbiz happenings, wow, Lars Santiago. Lars Santiago updated sa showbiz happening. Kung gusto nyo naman maging updated sa mga vlog ko, wow, problema, you can subscribe po. Mag-subscribe kayo, like nyo yung video, kayo nang bahala. Pero kung gusto nyo lang nanonood, walang problema, libre lang manood sa YouTube, guys. Libre lang. So, yun po, no? Thank you, guys. Peace.